Kamusta kayo? Welcome sa ating talakayan ngayon. Alam nyo, may mga kwento tayong naririnig ng paulit-ulit, di ba? Pero, paano kung meron pa palang mas malalim na kahulugan sa likod nito? Yan mismo ang sisilipin natin ngayon. So heto ang tanong, paano kung ang himala sa kana ay hindi lang talaga tungkol sa alak? Kasi di ba madalas inihisip natin, wow, ginawang alak yung tubig. Pero ayon sa mga pinag-aaralan natin, hindi lang yan basta magic trick. Ito raw ay isang sign o isang tanda, isang palatandaan na may mas malaking mensaheng gustong iparating. So yun nga, himala ba o isang tanda? Yung ebanghelyo ni Juan mismo, tinawag itong ang kauna-unahang tanda. Ibig sabihin, hindi lang ito para masalba yung party at hindi mapahiya yung bagong kasal. May mas malalim na dahilan, may isang katotohanang gustong ipakita sa lahat. At para maintindihan yan, kailangan nating tingnan kung paano inihanda ang buong eksena. Kasi dito, bawat detalye mahalaga, lalo na yung oras at lugar. Hindi sila basta-basta lang pinili, may dahilan ng lahat. Tingnan nyo to, sabi sa kwento, nangyari to ng ikatlong araw. Pero kung babalikan natin yung mga naunang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan at bibilangin yung mga araw, lumalabas na ito pala ay ang ikapitong araw. Pamilyar ba? Oo, parang yung 7 araw ng paglikha sa Genesis at sinasadya yan. So anong koneksyon? Well, sa Genesis, yung ikapitong araw, yan yung araw ng pahinga, ng pagiging kumpleto. Dito naman sa kwento ni Juan, yung ikapitong araw, isang kasal, isang piging. Ito yung signal na nagsisimula na ang isang bagong paglikha, isang bagong panahon ng kagalaan at pagpapanumbalik. At hindi lang yung araw ang importante, pati yung lugar. Saan ba nangyari to? Sa Canas ng Galilea. Hindi sa Jerusalem na sentro ng kapangyarihan. Sa isang simpleng dayan lang. Ang ganda ng mensahe, di ba? Yung malaking pagbabago. Magsisimula sa ordinaryong lugar, sa ordinaryong buhay natin. Okay, so nakahanda na yung entablado para sa bagong simula. Tapos biglang may krisis. Naubusan ng alak. At yung alak dito, hindi lang siya basta inumin, di ba? Simbolo yan ng saya, ng kagalakan. So yung pagkaubos nito ay parang sinasabing, yung lumang sistema hanggang dito na lang. Hindi na ito makapagbigay ng tunay na kagalakan. At may isa pang clue. May 6 na tapayan daw doon. 6. Sa simbolismo ng Biblia, yung 7, yun yung numero ng pagiging perfecto, ng pagiging kumpleto. So ano yung 6? Yun yung kulang. Yung hindi pa umaabot sa kasakdalan. At itong 6 na tapayan, para saan ba talaga to? Para sa ritual ng paglilinis ng mga Hudyo. So kumakatawan sila sa lumang sistema, sa lumang kautusan. Isang sistema na, oo, may mga rules, may mga ritual, pero sa huli, hindi kayang magbigay ng tunay at umaapaw na kagalakan. Para silang mga tapayan na walang laman. At dito napapasok yung turning point ng kwento. Dahil sa krisis, nagkaroon ng isang napaka-importanteng pag-uusap. Ito yung sa pagitan ni Jesus at ng nanay niya, si Maria. Lumapit si Maria kay Jesus, wala na silang alak. Ang sagot ni Jesus, Ginang, ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi pa dumarating ang aking oras. Medyo matigas pakinggan, no? Pero ang punto ni Jesus dito, yung misyon niya ay hindi nakabase sa kung anong kailangan ng tao sa sandaling yun, kundi sa plano at perpektong tiempo ng Diyos, yung kanyang oras. At ang galing ng sagot ni Maria, hindi siya nag-insist o nakipagtalo. Sa halip, bumaling siya sa mga katulong at sinabi, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Yan yung susi. Mula sa paghingi, naging ganap na pagtitiwala. At yung tiwalang yun yung nagbukas ng daan para sa himala. At dahil sa simpleng utos at pagsunod na yon, yung luma naging bago. Yung tubig naging alak. Pero hindi lang yan. Tingnan natin yung mga detalye kung paano ito nangyari at kung anong naging resulta. Sino ba ang unang nakaalam na naging alak na yung tubig? Hindi yung tagapamahala ng piging, kundi yung mga tagatulong. Bakit? Kasi sila yung sumunod. Sila yung nagpuno ng tubig sa mga tapayan. Dito natin makikita na yung tunay na pag-unawa, hindi lang sa pagmamasid. Tumadating yan kapag tayo mismo ay kumikilos ng may pagtitiwala. At yung alak na yun, hindi lang basta alak, sabi ng tagapamahala, ito yung pinakamasarap. At hindi lang yun, yung 6 na malalaking tapayan, pinuno hanggang sa labi. Sobrang dami.
So hindi lang ito pamalit sa naubos, isa itong major upgrade. Ito yung tanda na ang bagong panahon na dala ni Jesus ay hindi kulang kundi sagana, umaapaw. Okay, so lahat ng ito para saan? Bakit kailangan gawin? Dito na tayo sa pinaka-main point ng lahat. Yung sagot nasa huling bahagi mismo ng kwento. Ulitin natin, yung salitang ginamit ay tanda o sign. Ano bang isang sign? Ito'y isang bagay na nagtuturo sa isa pang bagay na mas mahalaga. So, itong himala ng alak, hindi lang yan tungkol sa alak. Isa itong sign na nagtuturo sa atin kung sino ba talaga si Jesus. Ayan, malinaw na sinabi sa Juan 2:11. Ginawa ni Jesus ang unang tandang ito para maipahayag ang kanyang kaluwalhati. At ano ang naging resulta? Ang kanyang mga alagad ay naniwala sa kanya. Dalawang bagay yan. Una, ipakilala kung sino siya at pangalawa, para manampalataya ang mga nakikita. Kaya sa huli, iniiwanan tayo nito ng isang tanong na mapagninilayan. Itong kwento ay isang pangako ng bagong kagalakan, di ba? Ngayon, ano kayang ibig sabihin yan para sa atin, lalo na sa isang mundo na parang naubusan na rin ng alak o naubusan na ng saya? Isang bagay na sulit pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo.